Sandali lang po. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Morning. Ayan. So ngayon po ay nagsimula na ang taon, wala na pong makakapigil, ano po? Amen. January 7 na, wala na. So tuloy-tuloy na natin to. Kayo po ba ay nakapagdiwang ng matiwasay nitong bagong taon? Amen. So masaya po akong makita ang bawat isa po sa atin. Alam niyo po, ang linggo po na ito ay Thanksgiving Sunday. So magpapasalamat po tayo sa Panginoon na tayo po ay nakaraos sa taong 2023 at nagpapasalamat din tayo. Meron tayong panibagong taon upang magbago tayong lahat at tayo ay makamit natin yung mga kinumit natin kay Lord na gusto nating i-offer sa Kanya. At maging ngayon ding araw na to ay everybody's birthday. So, katabi mo, batiin mo happy birthday. So, so wala tayong panahon para i-celebrate yung isa-isa nating birthday. Medyo magastos para sa church natin. So, kunin na lang natin yung isang araw sa isang taon para i-celebrate lahat. So, yun. Happy birthday sa ating lahat. Bago po tayo magsimula ay buksan po natin yung taon po na ito sa pasasalamat. Amen po. Mainam na tayo po ay nagpapasalamat. Wag po muna natin buksan yung taon para sa ating pong main theme ng 2024 which is yung Birth of Christian Church. So, sa susunod na linggo po natin yung buksan. Pero ngayong araw, magpasalamat po muna tayo sa Panginoon sa kanyang mensahe na matatagpuan po natin sa Awit 103 verses 1 to 5. Hilingan ko po bawat isa na pumikit yung muko, manalangin po tayo. Aming Amang Diyos na nasa langit, marami pong salamat sa kabutihan mo sa aming mga buhay. Salamat po sa panahon na kami ay makapunta sa iyong bahay-sambahan upang ikaw ay sambahin, purihin at alayan, Panginoon, ang lahat-lahat po sa amin sapagkat kami tinubos mo sa mundong ito, Panginoon, na punong-puno ng pagkakasala at punong-puno ng panganib. Lord, salamat po sa linggong ito na meron kaming kalayaan na magpasalamat po sa iyo. Panalangin po namin na iukit mo po, Panginoon, sa aming mga puso na ikaw po ang nagiging dahilan kung bakit kami, Panginoon, nabubuhay, kung bakit kami nagpapatuloy sa buhay na ito. Lord, salamat po. Maliwanagan nawa po, Panginoon, ang aming mga isipan sa iyong mga salita. Gamitin mo po ito upang patuloy kami na baguhin sa aming mga pananaw at lagi kami, Panginoon, iaakay sa iyong katwiran at sa iyong kabanalan. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. Ang atin pong title po sa umagang ito ay Bless the Lord. Yung kaninang ginamit po natin ay purihin ang Diyos. Pero bagaman yun yung ginamit sa atin pong Tagalog na bersyon ay meron pong bersyon sa Ingles na kung tawagin ay ang salita pong ginamit ay bless. So mataas na uri po ng pagpupuri sa Panginoon ay pinagpapala po natin ng Diyos. Ngunit bakit nga ba natin kailangan pagpalain ng Diyos kung nasa Kanya naman na ang lahat ng mga bagay? Di ho ba? So ngayon pong umaga ay papakilala po natin kung sino ang Diyos. So, pasimulan ko po muna kung talagang kilala natin ang Diyos. Marami pong pangalan sa Biblia na patungkol po sa ating Panginoon. Iba-iba po. So, kapag po tayo nagpupuri sa ating Diyos, ay maari lamang po o mainam na malaman po natin kung sino talaga siya. So, sino nga ba ang ating Panginoon na sinasamba? Sa Old Testament ba yan o sa New Testament, sino siya? Alam niyo po, marami pong kataga na ginamit. Halos nasa 30 o 20 mahigit. So, isa-isahin po natin yung mga pangalang ginamit patungkol po sa ating Diyos. Sino nga ba ang ating Diyos? So, ginamit po yung salitang Aba. Pa-familiar po ba tayo doon? Ang ibig sabihin ng Aba ay Father. So, ang atin pong Diyos ay siya po yung Ama natin. No? Meron din pong ginamit dito na Adonai. Narinig niyo na po ba yung salitang Adonai na ang ibig sabihin Lord, Master, Panginoon. Diba? Dito naman, sinabi din, marami po to, isa-isay natin, Alpha and Omega. Siya ang beginning, siya ang end. Siya yung pasimula, siya ang pangwakas. Meron dito na Atik Youm, the Ancient of Days. Siya yon, yung Diyos natin nung lumang tipan. Christos, the Anointed One. Ito po ang ating Diyos. Purihin natin siya sapagkat siya ay El Chai, Living God. Nabubuhay ang ating Diyos, hindi po siya nanatiling patay. Amen? Siya ay El Chul, the God who gave you birth. Siya po nagbigay po sa atin ng buhay. Amen po ba?
Kinikilala po natin na ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay. Siya ang LDA, the God of Knowledge. So kinikilala po natin na siya ang pinanggagalingan ng karunungan, hindi po sa ating sarili. El Elyon, the God Most High, kataas-taas ang Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos sa umagang ito sapagkat siya ay El Gibor, the Mighty God, makapangyarihang Diyos. Amen po ba? El Olam, the Everlasting God, walang katapusan po ang ating Diyos. Amen? El Roy, the God who sees. Ang Diyos po nakakita po ng lahat ng mga nararanasan po natin. Lahat-lahat po, maging po ang ating mga pagkukulang, nakikita rin po ng Diyos. El Shaddai, familiar po tayo dito. God, Almighty, ang Diyos na makapangyarihan. Elohim, the Creator, siya po ang may likha ng lahat ng ating nasa paligid, maging ang ating sarili, ang lahat po ng ating tinatangkilik, maging ang mundong ito at kalawakan, siya po ang may likha. Emmanuel, nabanggit po natin noong December, God with us, ang Diyos ay sumasa atin. Kung ikaw ay nagsasabi sarili mo na nag-iisa ka, nagkakamali ka, sapagkat ang Diyos ay Emmanuel, ang Diyos po ay sumasa atin, di ho ba? Jehovah, ibig sabihin na Yahweh, the self-existent one, wala pong may likha sa Diyos. Diba? Siya po ay self-existent. Jehovah Bore, the Lord Creator, ang manglilikha. Jehovah Jireh, kilala niyo po nito. Ang Diyos ang nagpo-provide ng ating mga pangangailangan. Jehovah Makadesh, the Lord who sanctifies. So tayo po ay pinapaging banal ng Diyos, hindi po sa sarili nating kakayanan. Siya po ang nagpapabanal po sa atin. Jehovah Nisi, the Lord our banner. So, binabalandra po ba natin ang ating Diyos, our Jehovah Nisi, our banner? Jehovah Rapha, siya po ang nagpapagaling sa atin, ang Diyos ng nagpapagaling, manggagamot, dakilang manggagamot ang Diyos. Jehovah Rohi, the Lord our shepherd. Jehovah Sabaoth, the Lord of hosts. Jehovah Shalom, the Lord of peace, di ba? Ang Diyos natin ay nagbibigay ng kapayapaan. Whenever naalala natin ng Diyos na nabibighati tayo, binibigyan tayo ng kapayapaan. Jehovah Shammah, the Lord is there. Di ba? Lagi tayong sinasyamahan. Amen? Amen po. The Lord, Jehovah Shammah. Jehovah Sidkenu, the Lord of our righteousness. Ang nagbibigay sa atin ng katwiran, hindi sa ating sariling kakayanan. Katwiran ng Diyos ang na nakikita sa ating mga buhay. Jehovah Churi, the Lord our rock. Ayan, hindi po kaugnay ng Tagalog at English. Churi, rock natin, siya ang matibay natin na pundasyon. Jesus, o Jesus, Yeshua, the Lord saves. Ang Diyos natin ay nagliligtas. Logos, ang atin pong Diyos ay salita. Ang salita ay naging Diyos. Ang atin pong Biblia ay ang Panginoon. Maon, our dwelling place. Alam niyo po yung lugar na kung saan po tayo nakakapagpahinga. Ang Diyos po yun, yung ating laging pong kublihan. Ang ating lilim. Messiah, the Anointed One, ang Panginoong nating Diyos. Napakarami pong pangalan na patungkol sa Diyos. At kapag kilala natin ang Diyos sa mga pangalang ito, ay tayo po ay nabibigyan ng kalakasan. Nabibigyan po tayo ng bagong pananaw sapagkat yung mga kasinungalingan na nararanasan po natin sa mundong ito ay nagtuturo po sa atin sa katotohanan. Na ang Diyos na ito, mga nabanggit po natin, siya po ay sumasa lahat ng dako sa ating buhay. Amen po ba? Ngayon pong umaga ay buksan po natin ang taong ito na meron po tayong punong-puno ng pasasalamat sa ating buhay. 2 punto lamang po ang ating pag-uusapan sa umagang ito. Ito po ay ang paraan natin bilang mga anak ng Diyos kung paano natin siya i-bless o papurihan natin ng Diyos at sa kung paano paraan sa pangalawa po nating punto kung paano tayo pinagpapala ng Panginoon bilang mga anak po niya. Sa verses 1 and 2 ng Psalms 103 ay basahin po natin. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at lahat ng nasa akin magsipagpuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Amen. Verse 2, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at huwag mong kaliligtaan mabubuti niyang mga gawa. Sa English po, napakaganda rin po ng pagkakasalin. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Napakabuti po ng ating Panginoon sapagkat
lahat po ng dahilan para pagpalain po natin ang Diyos at papurihan ay meron po sa atin. Ngayon po, ang author ng atin pong aklat na ito, ng mga awit, particularly pong ito pong chapter 107 ay si King David po ang nagsulat. Ngayon po, ano po yung interaction ni Haring David, ng mga naisulat niya ang awitin na ito? Ito pong panahon na ito ay si David po, Haring David, ay matanda na po sa kanyang pong gulang. Ngunit, sa kabila po ng kanyang kahinaan, ng kanyang katandaan, ng kanyang edad, ay makikita po natin dito na ang full dependence ni David sa kanyang Panginoon. Amen po ba? Nakita po natin dito na sa kabila ng kanya po ng kahinaan, ang Diyos ang kanyang kinikilala, na kanyang kalakasan. At siya pa rin po ay naglilingkod at nagpupuri sa Panginoon. Nang sinulat niya ang mga awitin na ito. Ito po yung mataas na pagbabalik natin ng pasasalamat natin sa Panginoon. Iba po yung papuri sa pinagpapala po natin sa Diyos. Masigit po yun. No? Pinagpapala natin ng Diyos dahil may dahilan tayo sapagkat siya'y unang nagpala po sa atin. Amen po ba? Pinagpapala po tayo ng Panginoon kaya we have all the reason to give Him yung kanyang nararapat para sa Kanya. Kinikilala niya na ang Diyos ang siyang pinanggagalingan at dapat asahan ng ating lakas. Haring David po yan. Paging tayo ng mga anak ng Diyos, ay tinuturuan po ng kanyang mga salita sa atin pong mga kahinaan. Alam ko po, hindi naman po tayo pare-pareho ng edad. So, yung mga nagkakaedad na po, ay kanila po itong sinasabi sa Panginoon na sila ay may kahinaan. Pero alam ko rin po sa mga edad, maging yung mga kabataan po natin at mga young professionals, meron din po mga kahinaan. Amen po ba? Ang Diyos ang ating kalakasan. Amen? Kapag po tayo ay nagpupuri sa ating Panginoon, when we praise God, ito po ay paraan ng pag-bless natin sa Kanya. No? Pinapapurihan natin ng Diyos, pinagpapala natin ng Diyos. Diba? Sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng papuri sa Panginoon, tayo ay nagbibigay ng pagpapala sa Diyos. Papuri saan? Pinupuri natin o pinagpapala natin ng Diyos sa ang mga paraan, sa ating mga pag-iisip. Amen po ba? Sa ating pag-iisip, sa ating mga pananalita, sa ating mga gawa, maaari natin ipakita na tayo ay nagpupuri sa Diyos. No? Hindi lang po ito nalilimitahan ng ating pag-awit sa Panginoon. Pinaghahandaan po natin ang ating mga awitin. May mga nagko-compose din po ng mga awitin. Tayo rin po ay gumagaya ng ating mga awitin na mga ginawa ng mga kompositor. No? Ng mga Christian churches, yung ginagamit po natin yung pag-aawitan na yan every Sunday. Pero hindi po nalilimitahan ang ating po pagpupuri at pagpapala sa Panginoon sa pamamagitan lamang po ng pag-aawit. Amen po ba? Hindi po nalilimitahan dito sapagkat maaari po natin ipakita na tayo po ay nagpupuri sa ating Panginoon, yung kaibuturan ng ating kaluluwa, pinagpapala natin ang banal niyang pangalan sa pamamagitan po ng ating mga iniisip. Ngayon, tanong, ano po ang laman ng ating mga isipan ngayon? Ano po yung ating mga iniisip? Ano po yung mga laman ng ating mga bibig? Ano po yung mga kinikilos po natin? Ito po ba ay nakakapagbigay ng pagpapala at papuri sa ating Panginoon? Panahon na po, ngayon 2024, yaman din lamang binigyan tayo ng bagong buhay at pagkakataon, saliksikin po natin ang ating mga buhay. Amen po ba? Saliksikin po natin. Kung ang laman pa ng ating mga isip ay mayroon pang mga bagay na hindi karapat-dapat sa Panginoon, mainam po, na sa kaibuturan ng ating buhay, ng ating puso, ay inaalay na natin ito sa ating Diyos. Amen po ba? Sapagkat kapag ang ating pong mga isipan at mga kaluluwa ay sinakop na ng Diyos, ay makikita rin ito sa ating mga pananalita at mga kinikilos. Amen po ba? Meron pong mga bagay na nais pong idil po sa atin ng Panginoon. Kaya bilang mga anak niya, sa taon pong ito ay may pagkakataon po tayo na magbago. Magbago sa paraan na pinagpapala natin ng Diyos hindi lamang tuwing linggo. Amen? Madali po tayong mag-bless sa ating Panginoon. Ipakita, igayak ang ating pong mga pananamit sa ating best na kasuotan. Ating mga pananalita, maaari po nating takpan sapagkat ibang tao po ang nakakita po sa atin. Tama po ba? Kapag po tayo nakikita tuwing linggo, ay maaari po tayong, hindi ko po kayo inusgahan, pero maaari po tayong magpanggap. Pero hindi po yun ang inaasahan sa atin ng Panginoon. Sapagkat ang buong buhay natin ay dapat nakikita na pinagpapala po natin ng Diyos. Amen po ba? Bawat araw. Alam ko po, meron din po tayong mga pribadong mga panahon sa ating mga sarili. Ngunit, sa pribadong panahon na ito na nagpupuri si Haring David, ay pinupuri niya at pinagpapala ang kanyang Diyos, si Yahweh, sa lahat-lahat sa kanyang buhay. Ang kanyang banal na pangalan ay pinapapurihan niya.
Ngayon, sa akin ba mga pribadong mga panahon at oras at lugar na ako ay nag-iisa, ako ba ay nakakapagbigay ng papuri sa Panginoon? Mainam po sa taong ito ay saliksikin po natin ang ating po mga ginagawa, maging sa ating mga pribadong mga oras at lugar na nag-iisa tayo. Amen po ba? Amen. Huwag po natin kalimutan ang kanyang mga pagpapala. Huwag po natin siyang mismong kalimutan sapagkat ang mga pagpapalang ito na tinatamasa po natin ay merong pinanggalingan. Tama po ba? At ang pinanggalingan nito ay walang iba kundi ang ating Diyos. Malimit po na nakakalimutan natin ng Diyos sapagkat natanggap na po natin ang ating inaasam na pagpapala. Ngunit, huwag po natin kakalimutan na ang mga pagpapalang yan ay merong pinanggalingan, ang Diyos, the provider, the giver. Huwag po natin i-bless ang mga natanggap natin na mga blessings. Huwag po itong kilalanin natin. Kilalanin po natin ang nagbigay. Tama po ba? Huwag po natin kalimutan ang kanyang mga pagpapala. Huwag din po nating limitahan ang pagpapala, ang pag-unawa sa pagpapala na ito lamang po ay nakakahon sa ating mga pananalapi. Tama po ba? Huwag po natin po itong tignan lamang sa isang anggulo sapagkat marami pong paraan kung paano tayo pinagpala ng Diyos. Di ho ba? Tayo po ay merong panahon. Tayo po ay merong buhay. Meron po tayong bagong umaga ngayon na nagtitipon po tayo upang pagpalain ng Diyos. Amen po ba? Meron po tayong kalusugan, meron po tayong pag-iisip, meron po tayong, sabi nga po ng ating pamahalaang Muntinlupa, meron tayong, ano yun, yung tatlong bagay? Lakas, talino, at buhay. O, awitin natin. Lakas, talino, at buhay. Diba? Sa bayan ko'y alay, tama ba? Lakas, talino, at buhay. Diba? Inaalay natin sa bayan. Ngunit, higit sa ating bayan ay dapat ialay ang lakas, talino at buhay sa Diyos. Ang yaman po ay hindi nalilimitahan ng pananalapi. Bagamat ito rin po ay bahagi. Meron kang kaibigan, pinagpala ka ng Diyos, meron kang kaibigan. Meron po bang kaibigan ng bawat isa sa atin? Sino walang kaibigan? Sino yung marami? O, salin nyo yun. I hope tayo po ay magkakaibigan. Amen? Magkaibigan, nagtutulungan. Amen po ba? Nagpapanalangin sa isa't isa. Huwag po sasamahan loob ng isang kaibigan kung di nabigyan ng pera. Amen po ba? Pinapanalangin ka naman niya. At huwag din naman po maging dahilan na kaya mo siyang ipag-pray, hindi mo na siya tutulungan sa pananalapi. Amen? Kung meron naman, bakit hindi po? Huwag din po natin i-practice yung pangungutang. No? Pagbibigay. Amen? Sapagkat ang Diyos natin na nagbibigay. Provider. Huwag po natin ugaliin ng mangutang. Kung meron man ang utang, sa bagay, mahirap po manghingi lang no? Kailangan gamitin natin yung salitang utang. Pero sa nagbibigay, dapat huwag na po tayo magpautang. Ibigay lang yung kaya natin. Amen? Isang matalinong paraan po yun para hindi po kayo sumasama ang kalooban nyo pag di po nagbayad. Kasi utang po yun. Amen? Parang nasasaktan kayo. Ayaw nyo magbigay. Gusto nyo naniningil. Meron kayong pamilya. Amen? Lahat po tayo may pamilya. Tama ho ba? Meron tayong pamilya. Ito po ang pagpapala ng Diyos. Pagpapala po ng Diyos yan. Tingnan niyo yung katabi niyo, kapamilya niyo yan. Sapagkat tayo magkakapatid sa Panginoon. Amen? Pag umigay ng bahay, isang pagpapala, meron po kayong pamilya. Meron pa po tayong pamilya. No, bagamat tayo po ay, meron po tayong mga mahal sa buhay na kinuha na ng ating Panginoon, ay meron pa pong nananatili po dito na kasama po natin. Amen po ba? Pahalagahan po natin sila. Pasalamatan ng Diyos at ipanalangin din sila na sila man din po ay makatagpo ng katotohanan na nanggagaling sa salita ng Panginoon. Sa ating pong kalusugan, sino po dito may kalakasan pa? Malakas pa, nakakapagtrabaho pa. Amen. Nakita ko po dito kahit mga 70 years old na, no? Nagtatrabaho pa rin, naghahanap buhay pa rin. Praise God. Amen po ba? No? Talagang maganda po itong inspirasyon para sa ating mga kabataan. Yung mga kabataan po ba natin, hanggang edad po ba ang inyong tatanaw na maabot? Kaya ba niyong umabot ng 70? Oh. Kaya yung kanilang edad, kaya nila na-reach yan, ay meron silang karunungan. Amen po ba? Pagpapala yun. Meron tayong kapayapaan. Sino dito walang masyadong pananalapi pero may kapayapaan? Pagpapala po ng Diyos yun. Amen. No? Diba ho? Kahit po tayo ay sapat-sapat, meron tayong kapayapaan. May talento po. Meron pong talent na tinatago. Ayaw niyo pang i-reveal? Sige, kung ayaw niyo pa i-reveal, itago niyo muna yan.
Pero unti-unti nyo na pong ipakita. Sanayin nyo na po para mas lalo pang pagpalain ng Panginoon. Nakikita po ba natin ang mga biyaya ng Diyos ay wag po nating kakalimutan ang Diyos sapagkat siya, gaya nga ng sinabi natin, siya po ang nagbigay sa atin ng buhay. Siya po ang creator, nagbigay sa atin ng birth, ng kapanganakan. Ang Diyos ang nagtalaga nito. Amen. Mayroon tayong pamilya. Ayan. Nagigiliw tayo sa ating mga pamilya. Tayo pinagkakalooban ng anak. Pinagkakalooban tayo ng mga taong aalagaan natin. Inaalala natin ang kanyang mga blessings, ay pinagpapala natin siya. Alam niyo po, para po tayo humaba ang buhay po natin at tayo po ay maiiwas po sa lahat ng mga pag-aalala. Bilangin po natin yung mga pagpapala po natin. Amen? Binibilang po natin dapat yung mga pagpapala natin. Ano yung meron sa atin? Ito yung alalahanin natin, lagi nating remember. No? In English ko lang, alalahanin natin. Sa paalalahanin natin yung mga binigay ng Diyos, saan po tayo nanggaling at nasan po na po tayo ngayon? Ang buhay po ba natin ay lalo pong lumala o lalo pong pinagpala ng Diyos? Wari ko po ay nang simula nang kumilala tayo sa Diyos ay unti-unti na natin nauunawaan na tayo pala ay tunay na pinagpala. Amen po? Kapag po tayo ay nagbibilang ng mga bagay na wala pa sa atin, tayo po ay nalulungkot. Pero pag tinignan po natin yung ating mga buhay, yung mga pinagpala sa atin ng Diyos, tayo po ay sumasaya. Baguhin po natin yung pananaw natin sa buhay, tignan po natin kung ano na yung naibigay ng Diyos. Kung nasan na tayo ngayon, magmula dun sa ating pinanggalingan noon, ang Diyos po ba ay naging mabuti? Nakarapat dapat nating bilangin ang kabutihan ng Diyos. Ibang-iba na po tayo ngayon. Sapagkat tayo natututo ng kanyang mga salita, mas lalong lumalalim ang ating pananampalataya sa Panginoon. Amen po ba? Kung hindi pa tayo naandun sa mga inaasam natin, wag po tayong mainip. Sapagkat ang katotohanan ay tunay na tayong pinagpala ngayon. Kahit hindi na natin asahan pa yung pagpapalang darating, ay totoo sa ating buhay bilang mga anak niya ay tayo ay blessed. O tapikin mo yung katabi mo, you are blessed. Di ba? Blessed tayo. Totoo yan. Totoo po yan. Huwag po nating hayaan na ang kalungkutan ay kainin po tayo yung ating pag-iisip na hindi tayo blessed, no? Na hindi tayo ginagabayan ng Panginoon, iniiwan niya tayo. Hindi po totoo yan. Tayo po ay antimano nung tayo kumilala sa Panginoon. Blessed ka na. Diba? The maker of heaven and earth is in you. Amen? Siya ay nasa ating mga buhay. At pasasanpat tayo po ay pagpapalain ng Diyos sa ating mga buhay sapagkat gagabayan niya ang lahat-lahat sa atin. At tayo po ay ililid niya sa katwiran at ililid niya sa buhay na walang hanggan. Pag-usapan naman natin yung mga bagay na gumugulo sa atin. Iniisip natin yung mga pagpapala. Ang dami mo ring reklamo sa buhay. Marami pa rin po ba tayong reklamo sa buhay? Iwasan na po natin yan sa 2024. Iwanan na po natin yan. Hindi po nababagay sa mga anak ng Diyos ang palaging nagre-reklamo. Amen? Dito tuwa yung mga magulang ngayon. Yan yung isasabihin mamaya pag uwi. Hindi dapat na nagre-reklamo. Palaging nagre-reklamo. Na okay naman yung nirereklamo na meron kang gustong gawing solusyon. Pero yung pagrereklamo natin na tila baga walang mangyayari, ay tigilan na po natin yan. Hindi po nababagay sa atin ang palaging nagrereklamo. May kilala po ba kayong reklamador? Meron? I-PM niyo po sa akin. Ipag-pray po natin. No? Tayo po ay binigyan niya ng sapat na at higit pa. Amen? Para tayo magreklamo pa. Wala na pong puwang sa buhay ng isang Kristiyano ang pagrereklamo, ang palaging pag-question sa ating Diyos sa mga bagay na wala sa atin. Sapagkat ang Diyos ay ibinigay na niya yung kasapatan sa ating buhay. Higit pa, amen? Sapat na, higit pa ang Diyos sa ating buhay. Parang di po kayo naniniwala. Sapat na at higit pa ang Diyos sa ating buhay. Amen? Amen. Sapat na at higit pa. Kahit pa yan, yung mga bagay na inaasa mo ay wala pa, ay antayin mo lang. Sapat na nga ang Diyos sa atin eh. Enough na yan. And more than what we need, yung kanyang binigay sa atin, sa ating buhay. Sapagkat ito'y magdadala sa atin, hindi lamang kaligtasan sa buhay dito sa lupa, kundi ang kaligtasan sa langit na kapiling natin siya ng pangwalang hanggan. Kaysa tayo po ay palaging nagrereklamo, mas dalasan po natin ang pagpupuri sa Diyos. Amen? Mas patugtugin nyo yung mga papuri para sa Diyos. Diba? Yung mga Christian songs, ayun na yung inyong patugtugin sa inyong mga bahay. Alam niyo po, yung aming pong mga kapitbahay, mahilig po silang makinig sa music.
No? Sana po nandito sila para napapakinggan nila yung mensahe. Yung music nila ay mga talagang heartbroken song. Yung talagang sayang na sayang. Sana dalawa ang puso ko. Yung ano ba yun? Mga ganun, no? Mga emo songs, no? Imagine mo yung araw-araw yung pinapatugtog yun, no? Hindi ba tayo masaya sa ating mga relasyon sa ating mga buhay? Bakit patuloy yan nating pinapatugtog yung mga malulungkot na awitin? I-realize po ba natin? Ano yung favorite song nyo? Yung Larawang Kupas. O, tigilan nyo na po sa mga playlist nyo, yung nagbibigay ng pait sa inyong mga puso, na naaalala lahat ng mga sakit. Pwede po ba yon sa 2024? Lord, di ko kaya isuko. Favorite ko yun. Diba, yung mga bagay na yun na parang inaasam pa nila na mangyari. Pero di pa sapat? Di pa ba sapat yung meron kayo sa inyong mga tahanan? Sapat na yun. Dapat natin papurihan ng Diyos. Instead tayo po ay nagrereklamo sa mga kalagayan natin. Sino dito kontento sa kanyang love life? Taas ang kamay. Taas kamay. Parang ang baba Taas nyo. Diba? Kontento dapat tayo. Amen? Dalasan natin yung pagpupuri kaysa sa ating pagrereklamo. Sino dito yung nag-aasam ng love life? Ayaw pa tumaas. Ay, nagataas pa si nanay, no? Taas natin, no? Pwede pa, no? Ang Diyos ay papurihan natin, malay po natin, no? Wala pong imposible sa ating Diyos. So, ayan po ang atin pong tugon. Sa point number 1 po natin, tugon natin sa kabutihan ng Diyos. Ngayon, ano ba yung mga dahilan? Ano po yung motibo natin? Bakit natin ginagawa yung unang punto natin na binibless natin ng Diyos? Sapagkat una siyang nagpala sa atin. No? God's blessing, point number 2 natin. Yung epekto nito sa ating mga buhay, verse 3 hanggang 5. Who gives all your iniquity, who heals all your diseases. Ayan, sabi dyan. Verse 4, who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy, who satisfy you with good, so that your youth is renewed like the eagles. So, yan po yung sinabi sa verses 3 to 5. Ano po yung mga ginawa ng Diyos sa atin? Bakit natin siya kailangan papurihan? Ang Diyos po ang naunang po nagpala po sa atin. Kaya may dahilan po tayong purihin siya. Ano po yung mga dahilan na yon at mga nauna niyang gawin sa ating buhay? Sabi dito, forgiving all my sinfulness, spiritual aspect ng ating buhay, tayo po ay pinatawad ng Diyos. Sa sarili ang dulot niya ay kasiyahan habang buhay, kaya naman ang lakas ko. Yung verse 3, sabay natin yan. Pakita natin yung verse 3 natin dyan. So sa Tagalog, ang lahat kong kasalanan ay siya ang nagpapatawad at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Unang-una dyan, yung ating pagpapatawad ng Diyos, verse 3, yung unang half ng verse na yan. Forgiving all my sinfulness. Mula po sa ating kalagayan na makasalanan, bagamat tayo po ang nagkasala, pinatawad tayo ng Diyos. Hindi ba napakabuti ng Diyos? Ayan po ang una niyang ginawa sa atin. No? Siya po ang nag-initiate na tayo po ay iligtas at patawarin sa ating mga kasalanan. Amen po ba? Gaano po kahalaga yung salitang siya po ang naunang gawin ito, yung pagpapatawad. Sapagkat wala tayong anumang bagay na naaliw ang Diyos sa atin, kaya niya tayo pinatawad. Amen? Wala. Sapagkat lahat ng dahilan para tayo ay parusahan ng Diyos at makatikim ng kanyang hatol, ay meron siyang dahilan sapagkat tayo nakakasala sa kanya. Ngunit, imbes na hatol sa ating mga kasalanan, ay buhay ang binigay niya sa atin at pagpapatawad niya. Pangalawang bagay, mula sa ating spiritual na aspect, maging sa ating mga physical na kalagayan sa ating buhay. Healing all my diseases, sa ating mga physical na kalagayan sa ating buhay. Siya po ang naggagamot sa ating mga sakit sa ating buhay na nararanasan ito, epekto ng kasalanan. Siya ang dakilang manggagamot natin na nagpapagaling ng ating mga karamdaman. No? Alam niyo po, ang Diyos ay naghihimala pa rin sa panahon ngayon. Amen po ba? Ang Diyos ay hindi pa tapos sa kanyang mga mahimalang gawa. Sapagkat ang Diyos ay aktibo pa rin na pagalingin tayo sa ating mga physical na karamdaman. Amen po ba? At meron pa rin siyang ginagawa behind din sa mga buhay ng mga doktor upang din tayo po ay pagalingin. No? May wisdom din ang Diyos over sa mga doktor po natin at over sa mga buhay din po natin. Alam po natin naman na hindi nakasalalay sa mga doktor pero ginagamit din po sila. Amen po ba? Pero hindi pa rin nakasalalay sa Kanya. Sa Diyos pa rin nakasalalay ang ating mga buhay at maaari pa rin siyang mag-take over at gumawa ng miracle sa ating mga buhay. Amen po ba? Sapagkat ang Diyos natin ay dakilang manggagamot.
nagpapagaling sa ating mga karamdaman, maging yung mga karunungan upang makaiwas tayo sa sakit. Amen? Tama po ba? Binibigyan tayo ng karunungan upang makaiwas tayo sa sakit. Ngayon po, tapos na po ang bagong taon at Pasko. Siguro naman, baguhin na ulit natin yung diet natin. Amen? Mamantika yung mga kinain natin no? Makarne. Sino ba naghanda ng gulay, ng chop suey? Meron bang naghanda ng chop suey? Wala yata, puro hamon, mga karne. So, yung karunungan, naiiwas din tayo sa karamdaman, ang Diyos ang nagbibigay. Kailangan ko nang magmadali po, no? Sige po, nauubos ko na yung oras. So, nire-redeem din niya tayo. Redeeming my life from destruction. Inaayos ng Diyos ang ating mga kinabukasan. Amen po ba? Ang Diyos ang nag-aayos niyan. Imbis na tayo mapunta sa pagkawasak ng ating buhay, binibigyan tayo ng karunungan ng Diyos upang isaayos ang ating mga buhay. Alam niyo po, may biyaya ang Diyos din sa ating bansa ng Pilipinas sapagkat meron tayong kalayaan dito. Papurihan natin ng Diyos. May dahilan tayo magpuri sa Diyos. Amen? Sapagkat may kalayaan ng mga Pilipino. Amen? May kalayaan tayo. Gawin po natin itong pag-worship natin sa China. Hindi po natin magagawa. Diba? Kaya meron tayong dahilan para magpuri sa Diyos. Binigyan niya tayo ng pagkakataon na may isaayos ang ating buhay maging dito sa lupang ito na kinatatayuan natin. Kakibat ng ating pananampalataya ay na nanggagaling sa Kanya, nagabayan ang ating mga pagpili sa buhay. Amen? Yung mga choices natin, ang buhay ay hindi punong-puno ng mga pagkakataon o chances. Ang buhay punong-puno ng pagpili. Ginagabayan tayo ng Diyos sa pananampalataya pinagkaloob niya sa atin at karunungan ng gagaling sa Kanya upang ang lahat ng mga pagpili na ating gagawin sa ating mga buhay ay nakakalulugod sa ating Diyos. Amen po ba? Kaysa ang Diyos na ayusin ang ating mga buhay upang hindi tayo mawasak sa mundong ito. Ano yung pagkawasak na yan na tinutukoy natin? Yung mga addiction natin. Diba? Yung mga kasalanan ng ating mga tinatangi-tangi. Alam niyo po yung mga kasalanan na yan, naglilid yan sa kamatayan, sa pagkasira ng ating mga buhay. Yung mga maliliit na kasalanan na pinapalaki po natin na hindi na natin kayang kontrolin, ay kaya po tayong lamunin ng kasalanan na ito at tayo po ay matungo sa kamatayan. Kaya naman, binibigyan tayo ng karunungan ng Diyos na iiwas sa mga bagay na ito. Kaysa ang Diyos na ayusin natin mga buhay, iniiwas tayo sa pagkawasak natin sa mundong ito. Pinaparanas sa atin ng Diyos ang mga bagay na ito upang maipahayag sa lahat ng tao na kapaligid sa atin kung sino ang Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? Kaya ito ginawa ng Diyos ang pagliligtas at pagpapatawad sa ating mga buhay upang ikaw ay gamitin ng Diyos na mensahe sa mga tao na hindi pa naniniwala sa Diyos na meron pang pag-asa sila ng kapatawaran ng Diyos. Amen po ba? Binibigyan tayo ng crowning me with love and compassion. Diba? Binibigyan tayo ng pag-ibig ng Diyos at compassion. Pag-ibig ng Diyos sa lahat sa atin. Iniibig tayo ng Diyos. Amen po ba? Alam niyo ba na iniibig tayo ng Diyos? Bagamat tayo po ay nagkasala, iniibig niya tayo. Lagi po natin tatandaan yan. Amen po? Ayan, sige po. Nakikisa ang Diyos din sa ating mga nararamdaman at nararanasan natin sa buhay. Compassion. Kaisa tayo ng Diyos. Nakita tayo ng Diyos kapag ikaw nalulungkot, nahihirapan. Dinadamayan tayo ng Diyos. Nararanasan po ba natin ang pagdamay ng Diyos sa atin? Anyayahan po natin siya sa ating mga buhay. Lalong-lalo na sa mga panahong ito na tayo po ay nalulungkot, nag-iisa. Ang Diyos po ay sumasa atin at sinasamahan tayo. Alam ng Diyos ang ating mga pinagdadaanan. Lahat ng pinagdadaanan natin ay walang lingid po sa Diyos. No? Walang hindi lingid sa Diyos. Alam po ng Diyos lahat yan. No? Ang pag-ibig niya ang nagligtas sa atin. Satisfying my desires with good things. Yung mga dinidesire ng puso mo ay inaalay ng Diyos sa kanyang kalooban. No? Yung ginugusto na natin yung kalooban ng Diyos na mangyari sa ating buhay. Amen po ba? Sapagkat tayo po ay unti-unti natin nauunawaan ng mga bagay na ginawa niya mabubuti sa ating mga buhay at naglilid din po sa atin ito upang tayo po ay maisaayos ang ating mga desires sa ating buhay. Na nagpapasaya sa atin yung mga bagay na nagbibigay din ng kaluguran sa Diyos. Amen po ba? Nung nakilala natin ng Diyos, yung mga bagay na nagpapasaya sa Kanya, yun na rin ang nagpapasaya sa iyo. Amen po ba? Amen. Sige. Renewing my strength, yung ating pong lakas ng kabataan, nire-renew yan. Nararamdaman niyo po ba na ang Diyos na nagpapalakas sa atin? Nire-renew niya ang ating mga kalakas at naghahatid po sa atin sa katagumpayanan. No? Kahit tayo po ay may edad, may karamdaman, mahina, limitado, ay ang Diyos ang nagbibigay ng bagong lakas sa atin upang mapagtagumpayanan natin yung mga bagay na nais niyang isakatuparan para sa atin at sa kanyang kaluwalhatian. Amen po ba? Yes, totoo po yan. Ngayon po, ang mga panuntunan ng Diyos sa kanyang mga salita, ang kanyang mga
mga utos ay nagbibigay sa atin ng malinaw na pagpapakilala kung sino ang ating Diyos. At kung sino siya at anong nais niya sa kanyang mga anak na mangyari sa ating mga buhay. Maunawaan natin na ang napakahalaga na salita ng Diyos upang tayo na mga anak niya ay mailapit sa kanyang kalooban. Yung sa ating pag-satisfy, yung verse 5, nasa-satisfy daw nito yung desire natin, no? Yung desire na ito na nililid ng Lord sa kanyang kalooban, at ito nire-renew niya yung ating mga kalakasan para ano? Para maihayag ang Diyos sa ating buhay at maluwalhati siya sa atin. Lahat ng dahilan ay meron tayo upang tayo makatikim ng kanyang galit sa ating mga kasalanan, ngunit pinili niyang gumawa ng paraan sa pamamagitan ng Panginoong Yesus na imbis na kamatayan ay binigyan niya tayo ng bagong buhay. Amen? Happy New Year po ngayon 2024. Meron po tayong pagkakataon magbago at ialay ang ating mga buhay at punuin ang ating isipan at kalooban ang kaibuturan ng ating kaluluwa ng mga pasasalamat sa Diyos. In conclusion po, hindi po tayo nagpupuri dahil po nais nating pagpalain tayo ng Diyos. Tayo po ay nagpupuri dahil pinagpala na tayo ng Diyos. Amen? Ulitin ko po, hindi po tayo nagpupuri para po tayo pagpalain ng Diyos. Pinagpala ka na, kaya tayo nagpupuri sa Diyos. Amen? Tunay na karapat-dapat ang Diyos sa pinakamataas sa papuri. Amen? Makita nawa siya sa lahat ng meron sa atin dahil ang lahat din naman ng nasa atin ay Kanya rin. Amen po ba? With that, ay tayo po ay pumikit at yumuko, tayo po isama-samang manalangin. Diyos Ama naming makapangyarihan sa lahat na nasa langit. Salamat po dahil binigyan niyo po kami ng dahilan upang magpuri sa iyo. Hindi dahil gusto naming pagpalain mo lamang kami, kundi Panginoon, pinagpala mo na kami kaya kami nakakapaglingkod at nakakapagpuri sa iyo. Panalangin po namin na sa taong ito ay punuin mo ang aming puso at isipan ng pasasalamat sapagkat ikaw ay nauna na pagpalain kami. At tunay, Panginoon, na itingnan naming higit ang kaligtasan na meron sa amin sa mga bagay sa mundong ito. At ito po ang mag-lead po sa amin sa mga kalooban mo na nakakapagbigay ng kalwalatian sa iyong pangalan. Gabayan niyo po kami sa aming mga buhay at patuloy, Panginoon, na sakupin mo kami. Salamat po. Ito po, Panginoon, namin panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Tayo magsabi ng Amen. Ngayon po ay